Ang ating pong pag-aaralan ay yung methods of studying the Bible. Alam niyo po, meron tayong mga masisinop na mga tao na nag-aral at nag-publish ng mga books. May mga pastor, mga matatalinong tao na gumawa ng paraan para yung mga next generation na mananampalataya ay maibigay nila kung ano yung pangangailangan. So mayroon tayong mga ilang tao na ginamit ng Diyos para tayo ay matulungan sa ganung bagay. Ano ang kanilang layunin? Upang tayo ay matulungan na mas lumalim pa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi nga sa klase ng Trinity class, kalooban ng Diyos na tayo ay lumalim. Bakit kalooban ng Diyos tayo lumalim? Kasi ang ating pinag-aaralan ay infinite. Ang ating pinag-aaralan ng Diyos ay napakalalim. So, hindi gusto ng Diyos na tayo ay manatili sa gagaganito na lamang na kaalaman. Kaya nga tayo nag-aaral ng mga ganitong bagay, titingnan natin yung mga, paano nga ba ako, anong methods ang aking gagamitin para makita ko yung sinasabi mismo ng Panginoon sa atin. Kaya nga dito, para ating mas maunawaan pa at mas tumibay tayo sa ating paninindigan at mga prinsipyo ng buhay bilang isang mananampalataya, kailangan nating hukayin ang mga salita ng Panginoon. Susuportahan muna natin ang talata, bakit kailangan natin ito? 2 Peter 3:18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Hebrews 4:12-14, "For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God," o katuruan ng Diyos, "and are become such as have need of milk and not of strong milk." Gusto talaga ng Diyos na tayo ay makanguya din naman ng mga karne. Gusto ng Diyos na tayo ay lumalim talaga eh. Kaya nga sabi dito, "But grow in grace." Tapos sabi ng Hebrew, "and are become such as have need of milk and not of strong meat." Gusto ni Pablo na pakainin kayo ng mga malalalim na doctrine, pero nga hindi nyo mangunguya kasi nga kayo ay tayong mga tao hindi nag-iintindi. Gustong-gusto ng Panginoon, ang problema nga lang ay nasa atin talaga. "For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness." Ano yung unskillful? Magbubuklat ka lamang pero hindi mo alam kung paano i-interpret o hindi mo alam kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia dito. Ang idea mo, pag mababasa mo, sabi nga ni Eric, wating. Lutang ang iyong isip pag nabasa mo yung ganyang bagay. So hindi gusto ng Diyos yung mga ganon. Sabi dito, "But strong meat belongeth to them that are full of age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil." Sabi no Sunday, si Kuya Rainy ng preacher, sino sa inyo ang mga 10 years nang nabaptize? 20. Nung Sunday, ako ito ang tuwa doon, blessed na blessed sa message na yun. Kung ikaw ay 20 years nang baptize, dapat ikaw ay pang 20 years old na ang karunungan mo sa salita ng Panginoon. Kung ikaw naman ay 1 taon nang baptize, ibig sabihin, talaga yung mga bata pa. Paano kung baligtad ang nangyari? Paano kung itong mga 3 years pa lang baptize, ang mga malalago, kesa doon sa mga 20 years o 10 above ng baptize, sila naman yung nangangailangan ng gatas. Di ka nakakahiya? Kaya nga, kung itong 3 years pa lang, ay 3 years old, sa spiritual na buhay, at itong 20 years, dapat 20 years na ang iyong pangkarunungan. So dapat mas advance ka, at dapat mas malalim ka sa salita ng Panginoon compare sa mga bagong nababaptize. Kaya mahiya tayo kapag ka itong mga bagong mananampalataya ay ang init sa salita ng Panginoon, tapos ang lalalim ng bulay, matuto talaga tayong mahiya. Magkaroon tayo ng pride bilang isang mananampalataya. May pride na hindi sinasabi kong pride na ilalayo ka sa Panginoon. Magkaroon ka ng pride na kinatutuwaan ng Panginoon. Si David may pride yan. Yung pride na sa Panginoon lamang talaga ako. Yung ganung bagay na pride. Tsaka 2 Timothy 3:17. Ito ang gusto naman ni Pablo sa atin. "That the man of God may be perfect,
truly furnish unto all good works. Ano yun? Hindi na magkakamali? Hindi po. Kasi ang ginamit diyan na Greek word ay di ko lang tanda, pero ang ibig sabihin niyan ay matured. Nobody's perfect, pero tayo ay pwedeng mag-matured. That the man of God may be mature, truly furnish unto all good works. Gusto talaga ng Biblia, ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na tayo ay mag-matured, mag-grow sa kaalaman at karunungan na mula dito sa salita ng Panginoon. Brand new. Bago to. Kasi nagpe-pray ako ng kagaling na pa, nagpe-pray ako ng Bible. Napadaan ako sa bookstore. Ayun, may Bible na ako. Answered prayer. Ako din ang ginamit. Tapos sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Tingnan nyo, yung mga talatang ating binabanggit, nilalagay din na tayo ay mag-aral, study, tapos let the word of Christ dwell in you. Hindi lang basta magdadwell, kundi richly. Saan? In all wisdom. At sinabi ni Richard Baxter, isang reformed pastor, study hard for the well is deep and our brain is shallow. Kung shallow na nga ang ating brain, tapos hindi pa tayo magpapakalalim sa salita ng Panginoon, di manatili nga tayong sinasabi ni Pablo na tayo yung babe in Christ. So hindi ganon. Tayo dapat ay natututong lumago. At si Rick Warren, with respect to Rick Warren, ating gagamitin yung kanyang book na Rick Warren's Bible Study Method. 12 ways you can unlock God's Word sa inyong buhay. Ito yung 12 methods na pwede natin gamitin sa pag-aaral ng Word of God at believe me, gamit na gamit po ito. Gamit na gamit itong 12 methods at ito'y proven and tested na po. Ako mismo gumamit nito, kaya hindi ko lang nailagay po sa ating screen, pero sasabihin ko lang yung 12 at aking papaliwanag kung ano yun. Number 1, yung devotional method of Bible study. Ano yung devotional method of Bible study? Ito yung, this study involves taking a passage of the Bible, large or small, and prayerfully meditating on it until the Holy Spirit show you a way to apply its truth to your own life. Ito ay personal, practical, at possible and provable. Sa madaling sabi, ito yung pinakamadali sa 12 methods ni Rick Warren. Ito yung sumasagot na, alam niyo yung space pets? Yun yung devotional study method. At ito yung malaking tulong sa akin. Nakalagay doon ay sin to confess, attitude to change. Alam niyo na ang definition yon, pero di ko nahihimay-himayin kasi madami ito. Number 1 dyan ay yung devotional methods. Pangalawa, may book po ako nito, isasend ko na lang sa ating GC para kayo na maghimay. Pangalawa po ay yung chapter summary method of Bible study. Ito naman yung isang chapter ang ating paglalaanan ng ating focus. Para hindi tayo maligaw, ito ay nagre-require na kailangan mo itong basahin ng 5 times. Involves gaining a general understanding of the contents of a chapter of the Bible study by reading it through at least 5 times. Asking a series of content question. Isasummarize natin yung central thoughts at itong method na ito ay hindi dapat nalilito sa book survey at saka chapter analysis. Medyo may similarity pero magkaiba po sila. Itong chapter summary, para kang dito ka lang titingnan, dun mo makikita ang context, ma-highlight dito yung context ng sinasabi ng chapter na iyong pinag-aaralan. Halimbawa, sa Genesis chapter 1, ano ang context doon? Creation. Sa chapter analysis, doon mo makikita, kaya pala ito ay ganito. Ito ay patungkol sa creation. Pangatlong methods po ay, papasadaan lang po natin itong mabilis, tapos balik tayo sa ating text. Yung character quality method. Ito naman po ay magpe-pray ka kung anong karakter ang gusto mong magkaroon ka sa iyong buhay. Halimbawa, gusto kong maging maamo. So, hahanapin ko lahat ng kaamuan
sa Bible. Pipili ako ng karakter na gusto kong magkaroon din ako isang araw at pag-aaralan ko yung karakter na yon. So, character quality method, ito yung involves finding out what the Bible says about particular characteristic of a person with a heavy emphasis on personal application. So, kung gusto mo si Moses ay the meekest person na nabuhay sa lupa. Kung gusto mong magkaroon ng meekness din, na katulad kay Moses, iso-search mo sa Bible ang lahat ng meekness na tinutukoy doon. So medyo madami, pero kung gusto mo talaga, ay kailangan mong tiyagain. Laging inuulit sa amin ni Pastor Joseph, siya daw noong worker pa, siya ay lungkuyin, tapos hindi siya palatawa. Pinag-aralan daw niya ang joy, yung J-O-Y. Yung joy na yun ay napakadami pala sa Bible. Siya ay tawan-tawa na napakadami. Pero dahil nga gusto niyang maging masaya bilang isang mananampalataya, tsinaga niya yung salitang joy at ngayon nagagawa na niya at hanggang ngayon dala-dala niya yung kanya na pag-aralan na yun. So yung character quality method, pipili ka ng character na gusto mong magkameron ka. Pangapat po, ay yung thematic method of Bible study. Ito ay madali sa pahirap. Medyo pahirap po siya, kaya nga inuna yung devotional na madali. Pangalawa, mas madali din to. Pangatlo, medyo mahirap-hirap na. At yung number 4, thematic na po ito. Mahirap na rin po ito. The thematic method of Bible study involves approaching a biblical theme with a set of not more than 5 predetermined questions in mind. Paliwanag ko lang sa inyo mabilis. Ito ay pipili ka ng tema ng iyong pag-aaralan, isusulat mo lahat ng talata na gusto mong pag-aralan at magde-decide ka kung anong question ang gusto mong tanungin. Tatanungin mo yung mga talata para iyong makita ano nga ba ang sinasabi ng temang ito. Para saan ang temang ito? Tapos ask your question of each reference hanggang sa ikay mag-conclude at gagawa ka ng personal application. Don't worry po, meron po tayong book nito. I will send it later po sa ating GC. At panlima po, ito naman yung biographical method of Bible study. Ito po yung ginagamit natin sa Children's Department, biographical approach. Ang evangelistic po dito ay biographical study ang ginagamit. Kung saan, yung character sa Bible ang ating pag-aaralan. Anong character meron itong taong ito? Sino itong taong ito? Saan siya galing? Ano ang kanyang achievement? Ano ang kanyang kasalanan na nagawa? Character, biographical method of Bible study. So medyo mahirap din po yan, kaya nakalagay sa panglima. At panganim po, topical method of Bible study. Pahirap na ho ito ng pahirap. Biblical subject and tracing it through the single book from either the Old or New or entire Bible in order to discover what God says about the topic. Halimbawa, omnipresent ng Diyos. God is omnipresent. So hahanapin mo sa Bible, anong klaseng omnipresence ang ating Panginoong Diyos. So lahat lamang na yun ay tumutukoy sa omnipresence in ganitong area, omnipresence in ganitong area, omnipresence in ganitong area, and then, so on. So yung topical dito ay hindi katulad ng chapter summary na mag-i-stick ka lamang doon sa chapter na yon. So pwede kang dumampot mula sa ibang book, pwede kang dumampot sa ibang chapter, yun ang topical method. At pampito na. Word study. Yan, dito ako na-hassle sa word study. Medyo mahirap ito. Sa lahat kasi, nung ako nasa Bible school, word study ang pinaka-nahirapan akong gawin. Nagkamali ako nang nasabi kay sir, kaya tsinaga akong tapusin. Yung naman nasa 200 na words ang aking napili. Aking pinili ay, obedience at obey. Verb tsaka noun. Nasa 200 plus, ang sama sa lasa. Di tsinaga ko yung 200 na yun. Kaya kung kayo magiging wise lang, sa Bible School, pumili na kayo kung anong kaya nyo. Pero, guarantee, dito ang inyong matututunan sa word study.
Sa word study, maganda ito eh. Makikita mo yung original na pinanggalingan nito at bakit kailangan natin mag-obey. Yun yung napili kong word eh. At bakit kailangan nating gamitin itong word na ating mapili. Tapos, ating pag-aaralan at makikita natin yung halaga ng salitang ito. Madidistinguish natin, sa Hebrew pala, ganito ang ginamit na salita. Pagdating ng bagong tipan, bakit nag-iba na? Diga? Tapos sa Genesis, bakit ang Hebrew word ng obey ay ganito? Pagdating naman ng Kings, bakit iba na ang word na ganito? Kaya nga sa word study, makikita nyo yung differences ng isang salita na nagbibigay ng iba-ibang kahulugan. Mayaman po ang word study. At pangwalo po ay ang book background method of Bible study. It's more on research na po, book background. Halimbawa, itong Book of Roma. Sa book background, iso-search mo lang diyan yung geographical, iso-search mo diyan anong meron sa Roma, kailan ito nasulat, tapos kailan ito ginawa, sino mga authors nito, sinong author nito, tapos isa-summarize mo yung iyong research, tapos gagawa ka naman ng personal application. More on research po ang book background. So it requires internet po sa 8 method, pang-8 method po. At number 9 po, book survey. Ito naman, nire-require dito sa book survey na kailangan mong basahin ang entire book ng iyong book na pipiliin. Halimbawa, pinili mong book, gusto mong i-survey ang book, pinili mo ang Book of Psalms. So kailangan mong basahin yung chapter 1 to chapter 150 ng Psalms. Nire-require kang basahin mo yung lahat ng chapter na meron diyan para iyong survey kung ano sinasabi niyan. Halimbawa, Book of Malachi, from chapter 1 to end of the chapter, kailangan mo rin yung tapusin. At gayon din sa ibang book. So ang book survey, aalamin mo doon kung ano sinasabi ng chapter 1, sinasabi ng chapter 2, ng chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, and so on. Sino-survey mo isa-isa ang bawat chapter ng libro. And number 10, ito na po yung chapter analysis. Yan. Ito yung parang expository. Kung kayo na-focus sa pakikinig ng worship service, ang style ng preaching ni pastor ay expository. At yun yung maganda naman talaga. Kailangan mo expound kung ano ang sinasabi ng Bible. So ang expository ay medyo mahirap at crucial, pero yung kayamanan ng i-expound mong talata ay napakaganda. Pero ito ay nagre-require ng iyong tiyaga at ng iyong focus at karunungan talaga. So ito ay napakaganda, pero kailangan mong tiyagain. Chapter analysis of Bible study. Para ito ay i-analyze mo ang buong chapter. At doon ka lang talaga magbe-base. At ito naman, book synthesis. Pag sinabing book synthesis method, ito ay studying a book as a whole unit of thought by reading it straight through many times and summarizing its contents. Parang more on book survey pero ibang-ibang klase ito. Ito ay detailed at saka descriptive, tapos kailangan mo maglagay ng insight at gayon din, nire-require dito sa book synthesis na ito na kailangan mo itong ma-share. At last, verse-by-verse analysis method. Pahirap yan ng pahirap at ang pinakamahirap po, according sa book na ito, ay yung verse-by-verse. So, iisa-isahin mo ang, halimbawa, verse 1, ganito ang proper interpretation nito. Verse 2, ganito naman ang proper interpretation nito. Verse 5, and so on, ganun din. So, verse-by-verse, kailangan mong ibigay ang proper interpretation at kailangan mo ring magbigay ng insight, ano ang sinasabi ng talatang ito para sa akin at ano ang gusto ng talatang ito na sabihin ko para sa kanila. So, verse-by-verse analysis method. Yun, tapos na tayo. Yung methods of the Bible study, kayong bahala kung ano ang pipiliin nyo diyan. Pero kung alam nyo yung sarili na nasa ganitong level, edi yung pang ganitong level ay nyo pipiliin. At kung kayo naman ay i-challenge ninyo yung sarili, edi pumili kayo ng medyo higher level. At kung gusto nyo
mamaster nyo talaga ang sinasabi ng book, ng Bible, di pumili kayo ng mas higher level doon sa pangalawa. So itong mga ipinresent na requirement ay napakaganda po. At yan po yung aming pinag-aaral sa Bible School. At ngayon, yung methods na yan, bakit kailangan nating makakita, yan yung ginamit natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. Puntahan po natin to. Yung Psalms 1, verse 1. Ang ginamit ko dito ay, pinaghalo ko dito yung verse by verse analysis, tsaka yung, ano yun so? Basta yung nasa chapter, basta sa chapter lang na yon. Ating inanalyze yon at doon lang ako kumuha sa chapter na yon. Ang sabi diyan sa Psalms 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." So sa verse 1 pa lang, kung ating i-analyze yan, may tatlong bagay agad tayo makikita dyan. At magkakaiba ho yan. Tingnan nyo. Binanggit ho dyan yung ungodly, sinners, and scornful. Silang tatlo ay negative, pero kung ating i-analyze, iba-ibang level ho yan. Nauna yung ungodly, so sa madalas sabi, ito ay nasa parang level 1. Pangalawang sinner, parang level 2. O easy, medium. At binanggit niyo yung scornful, ito yung maximum na. Kaya nga, kailangan lang nating i-analyze, gumamit tayo ng proper method at makikita natin sa isang talata ang kayamanan na sinasabi ng Biblia. Tingnan po natin. Blessed is the man, verse 1a. Ang sabi diyan, the Hebrew word sa blessed ay Asher. Is here translated blessed, which has the idea of happiness or contentment. Asher is a form of the Hebrew word ashar, which in its root means to be straight or to be right. Sa atin mga Pilipino, Tagalogin natin, ano ba ang salitang mapalad? Pag sinabing mapalad, ito yung you will go straight, go in advance, at may ginagawang progress sa iyong buhay. May progress. So yung blessed dito, ay yung sila yung mga taong may nangyayari talaga sa buhay. Bakit? Kasi nga, blessed is the man. Ang mapapalad daw ay yung masasaya at may nangyayari sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya nga dito, yung buhay nila na namumuhay ng matuwid, ang tanong naman po ay ganito, paano naman ako magiging mapalad na tao? Sabi, blessed is the man. Ngayon, paano naman ako bilang Kristiyano magiging blessed? Ang sabi din ng verse 1, that walketh not in the counsel of the ungodly. Verse 1b. Para daw ikaw ay maging blessed, kinakailangan na hindi ka lumakad sa mga payo ng mga ungodly. Sa Tagalog, payo ng masama. Ang synonyms po ng ungodly, ito yung mga immoral. Pag sinabing ungodly po dito, the word which we translate ungodly signify such as are unsettled o hindi fixed. Walang mangyayari dito. Aim at no certain end. Walang goal ang mga ungodly. And walk by no certain rule. Walang prinsipyo sa buhay. So as in, lalakad ka lang na wala kang daladalang biblical principle, wala kang daladalang payong nasa Biblia, as in lalakad ka lang talaga. Ngayon, ang sabi ng Biblia, blessed is the man that walketh not sa payo ng masama. Kaya nga dito po, sa Luke 23:51, meron pong, kilala niyo po ba si Joseph of Arimathea? Si Joseph of Arimathea, siya ay hindi lumakad sa payo ng masama. In Luke 23:51, siya ay hindi umayon sa kanilang payo at gawa. Isang lalaking taga-Arimathea, bayan ng mga Hudyo na naghihintay ng kaharian ng Diyos. Kasi ang gusto ng mga ito, ilibing si Jesus sa gayong, o kaya patay na si Jesus. Pero si Joseph of Arimathea, hindi umayon sa kanilang payo. Kaya nga si Joseph talaga ay mapalad. Bakit? Of Arimathea, kasi hindi siya nakinig sa payo ng masama. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung tayo ay lalakad lang din na daladala ang payo ng mga masama o ungodly, tayo po ay magiging isang talunan. Bakit po? Kasi dito sa bagay nito, hindi kayo sasama ng Diyos dyan. Sa lakad mo na yan, na daladala ang payo ng masama,
ito yung payo na hindi nakasalig sa Biblia. Lalakad ka, halimbawa, ito mga ungodly, tapos ikaw ay lalakad. Di ba, by definition, ungodly, ito ay unsettled o no direction in life. Gusto mong may mangyari sa buhay mo, pero ikay lalakad, pero ang pinakinggan mong payo ay yung payo ng mga ungodly. Ano sa tingin mo ang payo nila? Kung sila ngay mga walang direction sa buhay, bakit ka makikinig sa kanila? Kung sila nga ay nanlilibak sa Diyos, ay bakit mo naman papakinggan yung mga payo yun? Sa Biblia po, walang kwenta yung mga ganung tao. Sila ay mga papatayin. Kung gusto mong maging mapalad, huwag mo silang pakinggan. Focus ka sa iyong goal. Kung ano man sinasabi nila, hayaan mo na lang. Hayaan, ano yan? May kanta yun eh. Hayaan mo sila na magyabang sa'yo, di ba? Basta, para ikaw ay maging mapalad, sabi nga, the world may pronounce me a dreamer, a fool. Enough if the master I please. Huwag niyong pansinin yung mga ganyang bagay dahil sa huling tagpo na iyong buhay, ikaw at ang Diyos lang din naman ang haharap. Mas maganda ng magtiis, mas maganda ng maglakbay na kasama ang Diyos kaysa sa daladala ko at pinapakinggan ko yung mga payo ng mga walang Diyos na ito. Lagi niyo tatandaan na, sa Korinto, ikaw ay pinaalan na, come out, umalis ka riyan. Tapos, ikaw ay tiyatakan ng Banal na Espiritu. Ngayon ay templo ka na ng Banal na Espiritu. Ngayon, bilang isang mananampalataya, nararapat lamang sa iyo na ikaw ay maglakbay na may daladala na payo ng mga kapwa mo mananampalataya. At magiging maingat din kayo. Hindi lahat ng mananampalataya ay tama nga rin ang pinapayo. Tingnan nyo di ba, sa Old Testament, meron tayong divided kingdom, Northern Kingdom, Southern Kingdom. Si Rehoboam, ang naging reason why this nation ay na-divide dahil si Rehoboam ay nakinig sa payo ng kanyang kaibigan. Anong payo ng kanyang kaibigan? Sabi, pinahirapan kayo ng aking ama, pero mas paihirapan ko kayo. Gusto kasing ipakita agad ni Rehoboam ang kanyang authority. Ngayon, itong mga mamamayan ng Israel ay nagrereklamo na kasi sila ay sobra singilan ng mga tao ni Solomon. Bagaman hindi si Solomon ay hindi nagutos ng ganon, ay itong mga tao niya ay napakatindi, maningil ng tax. Ngayon, lumapit sila at nag-appeal kay Solomon, pagaanin mo naman ang pamatok na binigay sa amin ng iyong ama. Ang sabi ni Rehoboam, mas dadagdagan ko pa yan. Kaya nga nagkaroon ng civil war at na-divide ang kingdom. Bakit? Kasi ang payong pinakinggan ni Rehoboam ay mula sa kanyang kaibigan na walang Diyos. Pinayuhan na mas pahirapan mo pa yan, kaya ayun, naging dalawa ang hari ng bansang Israel. Nahati sa dalawang nation, isang northern at isang southern. Si King Jeroboam at si King Rehoboam. Kaya nga, maging maingat kayo sa payo na inyong papakinggan. Kung kayo hihingi ng payo, siguraduhin nyo, kung kayo ay young people, humingi kayo ng payo sa YS. At kayo ay YS, humingi kayo ng payo sa married. At kayo mga married, humingi kayo ng payo sa ating pastor, sa leaders at pastor. Ganon din naman, lahat tayo dito ay nangangailangan ng payo. Available natin pastor, wag lang pag nag-outline, baka ma-distract natin. Ang pastor ay lagi nandyan, ibinigay yan sa atin para tayo ay payuhan. Dahil hindi naman gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak. Tupan niya nga tayo, gusto niya tayo inaalagaan. Kaya nga ibinigay ang pastor para tayo ay pangalagaan. So kailangan mong i-respect yung authority yung ibinigay sa kanya. Pag sinabi ng pastor na wag yan, ay igalang natin. Galang natin. Kaya dito, Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita daw ng Diyos ang ating magsisilbing ilaw at liwanag sa ating landasin. Mahirap maglakad ng madilim. Nung ako ay naghatid kila Ate Melissa, tapos ang ilaw ay indap-indap, gubat, tapos ay mapapakanta ka na lang ng sa dugo ni Jesus. Nahugasan mo sa dugo. Sa dilim ka naman, tapos ang ilaw mo iindap-indap, mahirap maglakad o kahit mag-drive nang walang ilaw sa lugar na napakadilim. So dito, ang mundong ito ay napakadilim na, kaya nga ang sabi ng Diyos, gawin mong lamp ang kanyang salita sa iyong paa at gawin mong liwanag ang salita ng Diyos sa iyong landasin. So dito, Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Gusto ng Diyos na ikay lumakad sa kaliwanagan.
Lumakad ka sa kaliwanagan, nadadalhin ka naman niyan sa kaginhawaan. Romans 12:1 and 2. Ang sabi dito ay, be not conformed to this world, but be ye transformed. Kung ikay pinapayuhan ng mga ungodly, ay sabi, be not conformed. Huwag ka magpapadala. Kundi, be ye transformed. Sa paanong paraan? By the renewing of your mind. Paano ako magre-renew ng aking pag-iisip? I-recall ninyo yung mga verse na sa inyong isip. Pag ako'y gagawa ng kasalanan, carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Pag itong kapatid ko yung nakagawa ng kasalanan, Romans 3:23. O halimbawa, ikaw naman ay naglalakbay sa buhay, napapatanong, Panginoon, paano ba? Hindi ko alam, may mga ngarap po akong ganito, tapos sasagin naman sa isip mo yung mga verse, gayang-gayaan. Di ba? Renewing of your mind by recalling yung verse. Kaya nga yung pagsasaulan ng verse ay huwag niyong baliwalain. Mahalaga yan. Sa Trinity class talaga po, Pastor, sa Trinity class po, nire-require ko po ang mga tao doon na magsaulo ng verse. Yung textbook maganda yan, pero makakalimutan nyo din po yan, pero yung salita ng Diyos ang may mas kapangyarihan. At yun din ang payo sa amin sa Bible School. Kung ano lang ang natutunan ko, yun lang din ay tuturo ko po sa inyo. Nirequire kami na magsaulo ng mga talata, kaya i-challenge ko din naman kayo na magsaulo din ng mga talata. At sa amin sa Trinity class, week 1, isang verse. Pag week 2, 2 verse na. Kasama ni week 1. Week 3, 3 verse na yan. Pag week 4, 4 na verse. I-challenge nyo ang sarili nyo. Hindi ko naman kayo pinapressure, pero malaking katulungan ito para sa inyo. Bakit? Kaluluwa nyo yan eh. Mapapahamak din kayo pag kakukuntiin yung kaalaman. Paano kayo haharap sa mga kulto kung John 3:16 lang yung alam? Hindi naman, magandang sa ulo natin yung John 3:16, pero hindi naman lahat naikot dun eh. Hindi lang hanggang dun lang. Madaming area ang spiritual life. Pagtatrabaho, ano sinasabi ang talata sa pagtatrabaho? Sa pag-aasawa, ano sinasabi ang talata sa pag-aasawa? Sa panliligaw, sa pagsimba, at sa gayon, sa sarili mong pamamahay. So ang spiritual life ay hindi lamang umiikot sa kaligtasan. Madaming area po yan. Kaya nga, maganda na magsaulo kayo ng mga talata. Dahil yan din ang magiging baon ninyo isang araw, pag kayo ay wala dala-dala nyo lagi ang inyong brand new Bible. Dala-dala nyo lagi yan? Hindi naman. Paparating na yung aking cover. Hindi nyo laging dala-dala yung Bible na yan. Ay ano magiging weapon natin? Panalangin at yung verse na ating nasa ulo. Lumakad kayo, sabi, magkakaroon ng tipon, pare, shot na ikaw. Be not conformed to this world. Pero magiging maingat kayo. Ethics. Be not conformed to this world. Another walk po, Ephesians 4:1, Colossians 1:10, and 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. Lahat yan ay patungkol sa walk worthy. Gusto ng Diyos na lumakad ka ng worthy. Paano ka magiging worthy kung mas papakinggan mo, kung mas sa iyong timbangan, mas balanse ang payo ng iyong mga ungodling kaibigan, ungodling tropa, kaysa doon sa sinasabi ng ano ang payo ng Biblia. So sa iyong timbangan, dapat laging lamang o zero talaga doon ka sa panalo ka. Huwag kang magtitiis sa pangit kung may maganda namang bagay. Pumili ka ng magandang bagay. Walk worthy. Bakit? Kasi blessed is the man that walketh not. Sa paglakad, huwag mong ayunan o huwag mong pakinggan ang payo ng mga ungodling ito. At ito ang pinakagusto kong walk. Hindi yung lakad ng mga Miss Universe Revelation 3:4. Paki-flash nga po. Yan. Thou hast a few name, even in Sardis. Bagaman ito po ay dispensation ng church sa Revelation, pero ang gusto ko pong kunin yung thoughts na not defile their garments, and they shall walk with me. They shall walk with me in white, for they are worthy. Iyan ang pinakamagandang walk. Nung tayo ay lalakad, ang Panginoong Jesus mismo magsasabi na, you will walk with me. Bakit? Because you are worthy. They shall walk with me in white, for they are worthy. Pangarapin nyo na isang araw, makakasama natin ang Panginoong Jesus sa paglalakad. Tapos sabihin nyo, karera tayo. Biyaya na lamang na may mga talata tayo na pinapaalahan na ang ating paglakad talaga
ay dapat nakaayon sa payo ng Biblia. Kaya bilang tao, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Pangalawang bagay po, sa verse 1 pa din po, nor standeth in the way of sinner. Kung kanina, ito ay walketh, tapos ungodly, lalakad ka daw, pero walang direction in life, kaya humingi ka ng payo sa iyong mga ungodly kaibigan, kaya kinapahamak. Tapos ngayon, ang sabi dito, blessed is the man, nor standeth in the way of sinner. Ito naman yung tatayo ka na at magkakaroon ka na ng prinsipyo sa iyong buhay. At ito nakakatakot. Kung yung prinsipyo mo ay hindi prinsipyo ng Biblia. Nor standeth in the way of sinners. Makikiisa ka na sa kanilang paninindigan. Ngayon, ang sabi po dito, standeth ay equals to amad, to stand, remain, endure, take one stand. Sabi ni Matthew Henry, quoted, they come to be sinners, that is, they break out into open rebellion against God and engage in the service of sin and Satan. Nakikibahagi ka na sa mga gawaing kinalulugdan ni Satanas. Bakit? Kasi nga, dahil nga ikay nakinig sa payo nila, ginawa mo yung prinsipyos ng iyong buhay, kaya nga ikaw ay nasa open rebellion sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At hindi gusto yan ng Diyos na gagawin ng prinsipyo, yung prinsipyo na hindi sinasabi ng Bible. Kaya nga lagi tayong pinapaalalahanan na lumalim sa salita ng Panginoon at manguha ng prinsipyo na sinasabi ng Biblia. Dahil ang titibay talaga na tao ay yung may prinsipyo na pinangahawakan, ito sabi ng Bible Sa mga young people, ay bawal naman ng sumayaw, kailangan mo yung panindigan. Nasa Bible ba yan? Opo. Sinabi ng Bible na huwag kang mangangalon niya, pare, so one time lang naman to. One night stand. Pare, bawal yan Matuto kang tumindig sa kung ano ang tama. Yung duwag na sinasabi ng Biblia sa Revelation, ito yung mga walang prinsipyo sa buhay. Takot sa salita ng Panginoon. Napakaganda pero takot na takot. Kaya nga, since maganda ang prinsipyo ng Bible, bakit hindi tayo magsikap na magkameron nito? Sabi ng Bible, flee. Tumakas ka sa mga bagay na pwedeng maglayo sa iyo sa Panginoon. Bakit hindi natin pakinggan yung gano'n sinasabi? Pag sinabi ng Bible na wag muna manliligaw, mag-pray muna, magtrabaho, mag-aral, bakit hindi tayo magtiis? Kaya maaga nabubuntis. Kahirap naman ng ganyan. Siguro nga, nawalit nga sa inyo, siguro ako hindi ligtas, ako ay tatay ng atin. Ilang kaya ang anak? May siguro kagaya na sa aming pamilya, 5 din. Ito pa, sa usaping giving naman, dito, to be honest, ako na may nakikinig din at ako na may nagmamasid din, marami hindi maka-amen Pag sinabi ng Diyos na ibigay ang sa Diyos, di ka? Hindi, honestly, ako'y observant, ako'y nakakita mga ganyan. Pag-aralan natin, panindigan ko ano sinabi ng Bible. Pagpapalain ka naman pagka ang madamot hindi talaga pinagpapala. Galit ang Diyos sa madamot. Sa mga, tingnan nyo, yung gusto niyang evidence, yung Sarephat woman, walang-wala na siya. Yung lulutuin na lamang nila, kakainin nila, at pagkatapos mamatay na sila. Ibinigay pa rin kay Elijah, nagtiwala sila. Ayun. Di ka? Yumaman yung babae. Tapos yung, sino pag ang account po yun? Yung, at sino nga to? Yung parable of, yung babaeng tulepta, kung ano mong tawag doon. Mas itinaas ng Panginoon, mas pinuri ng Panginoon itong babaeng ito, na kung yun na lamang ang meron siya, ibinigay niya ang lahat sa ating Panginoon. At ako'y naniniwala na tuwan-tuwa ang Diyos sa ganung bagay. Ngayon, ang prinsipyo doon, kung ano yung nararapat sa Diyos ay ating ibigay. Dahil magre-reflect din naman yan sa iyo isang araw. Sa 1 Corinthians, binabanggit na kinakailangan na tayo humarap sa hukuman ng Diyos at magbibigay sulit
Mapamaganda man o masama ang ating ginawa, kinakailangan nating harapin yan. Well, baka nadadaya lamang tayo na, sayang naman to, paano ang aking ano? Wala kang tiwala sa Panginoon. Hindi mo ginagalang ang salita ng Panginoon pag ganyan ang iyong buhay. Ito ang sa Panginoon, ibigay mo na agad. Ito ang sa Panginoon, wag mong, pag tinabi mo yan, lalaki yan, lalo kang mahihirapan. Matetempt ka lang na huwag ibigay at magkakasala ka pa. Wag ganun mga kapatid. Matuto tayong tumindig sa kung ano ang tama. Hindi katulad ng mga taong hindi mapapalad na pinanindigan na nila o naging prinsipyo na nila yung mga payo sa kanila na pwedeng maging maglagay sa kanila in rebellion sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, tingnan pa natin dito. Ano naman ang dapat natin gawin? Psalm 16:11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Proverbs 20:3. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. 1 Peter 3:14. But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled. 1 Corinthians 16:13. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Ephesians 6:13 and 14. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Ito yung mga talata na tinuturuan tayo, matuto tayong tumindig. Bakit? Pag ikay natutong tumindig sa prinsipyo ng Bible, hindi ka rin naman niya pababayaan. Ang Diyos na nagsabi niyan matuto kang magtiwala. Ako nung Sunday, ako'y minumulto nung sinabi ni Madam Thank you, Madam, sa ganang bagay. Ang sabi, basta na lang si Madam nagbigay ng random advice na ang iyong pinanalangin, ang iyong pinanalangin sa Panginoon ay huwag mo nang isipin. Magtiwala ka, pinag-pray mo na Yung bagay na yon ay iba ang dating sa akin. Kaya nga, every time na may mababasa ko mga ganun idea, nag-enlighten sa akin na dapat pala pinaninindigan ko kung ano talaga sinabi ng Bible. Dahil palulungkutin ko lang ang sarili ko kapag hindi ko in-apply yung mga prinsipyo na aking nalalaman at nababasa sa Biblia. Kung gusto niyo malungkotin yung buhay, huwag niyong gawin. Gusto niyo pagpalain, napakasimple lang naman, di ka po? Pag hindi ko ginawa, mapapasama ako. Pagka ginawa ko, pagpapalain pa ako. Ito pa maganda, sasaya pa ang buhay ko. Ang daming paalala mula sa Biblia. Kailangan natin tumindig sa kung ano ang tama. Pero ito nakakatakot. Kung binabaliwala mo ang mga bagay na ito, hindi ka rin naman niya kakalugdan. Tumindig kayo sa kung ano ang tama at huwag nating gawing prinsipyo ng buhay, yung prinsipyo yung sinasabi ng Biblia na bulok na payo. James 4:17, ang sino man nakakaalam ng tama at ito'y hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Nalalaman mo na ito ang tama kong gawin, ngayon hindi mo ginawa, nagkakasala ka lang. Romans 14:23, whatsoever is not of faith, I sin. Sabi pala, kung ako ay magbabasa ng walang pananampalataya, ibig sabihin ako'y nagkakasala. Whatsoever, ano gang ibig sabihin ng whatsoever? Di lahat ng aking gagawin, dapat may kahalong pananampalataya. 1 Corinthians 10:31, do it all for the glory of God. Colossians 3:17, same idea, for the glory of God. Gusto ng Diyos na ikaw ay gumawa ng may pananampalataya. Dahil in Romans 14:23, whatsoever is not of faith ay isang kasalanan. Ano man ang ginagawa mo nang walang kasamang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ang iyong pinopromote ang iyong sarili, hindi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, titindig na lamang tayo, tumindig na tayo sa kung ano ang tama. O ito, yung issue ngayon, ang ating bansang Pilipinas, kanino kayo titindig? So nagre-require yan ng deep knowledge kung kanino kayo pipili. Huwag kayong basta pipili. Huwag kayong basta makikigera ng gaganto nyo inyong alam, mapapahiya lamang tayo. Huwag kayong harap ng hindi ready. Sabi ni Pedro, be ready always to give an answer. Kaya nga tinuturuan tayo, gamitin yung mga method na yon para yung sinasabi ng Bible ay matuto tayong idepensa. Matuto tayong gumamit ng mga ganong talata para pag tinanong kayo, you are ready to give an answer. At ayun ang gusto ng Diyos. Since kayo ay mga mananampalataya,
kayo ay mga theologian. Ang theologian, hindi lamang mga Bible student, hindi lamang ang mga worker, hindi ang pastor, kundi every saints ay mga theologian. Kaya pag-aralan mo na humarap sa tao at handa ka na magbigay ng kasagutan kapag nagtatanong na sila. At nakakahiyang bagay naman, pagka yung mga bisita natin ay nagtanong, anong ibig sabihin nitong predestination na ito? Bakit binanggit dito na may election? Ano yung regeneration? Paano pag tinanong ka ng ganyan? Ano ang iyong sasagot? Di ka nakakahiya laang. Kaya nga, kalooban talaga ng Diyos na tayo ay lumalim. Lumalim tayo, huwag tayong puro attack, kundi dapat inire-ready din natin ating sarili. Dahil in the field, hindi lahat ng makakausap mo ay feeling mo kaya mo. Tama ka, feeling mo lang yan. Pero sa tunay, mapapahiya ka lang kapag hindi ka ready. May payo si Paul, be instant in season, out of season. Preach the word. Be instant in season, out of season. So every day, dapat ready ka. Dahil every day, hindi mo sure kung yung makakausap mo ay kaya mo talaga. Lumalim po tayo sa salita ng Panginoon. At ibibigay ko nito sa inyo libre. 5 piso lang. Isasend ko naman talaga pa, promise. Ang gusto ko lang talaga ay sana maging honest din kayo. Kung paano nyo pinapakinggan na nire-require tayong lumalim, sana maging honest lang din po kayo. Dahil hindi lahat talaga ng book sa internet ay libre. Yung iba ay binibili po talaga. So, tiyagain ninyo na inyong mapag-aralan talaga. Kahit isang method po, huwag umpisa kami sa mahina. Tapos, pagka sa tingin nyo, ang galing, mag-move ako sa next. Master ka na to, move ako sa next. Little by little, ang progress pa hindi biglaan. Kaya gusto ng Diyos na lumago ka at ma-appreciate mo yung paglago. Kasi gusto ko to si Kenneth nagtanong sa akin, kaya Romel, kung kalooban ng Diyos na lumago at alam din naman ng Diyos na pag lumago, bakit hindi pa agad ako palaguin ng Diyos kung gagamitin din naman ito sa Kanya? Tingnan naman yung mga batang yan, nag-iisip ng ganyan. Gusto niyang lumago agad para magamit agad ng Panginoon. Ang tanong naman, ma-appreciate mo ga talaga, pag lumago ka kaagad, ma-appreciate mo ga ang iyong paglago. So ang gusto ng Diyos, paghirapan mo yung mga bagay na yan para matuto kang mag-ingat, para matuto kang mag-appreciate ng mga bagay na iyong nakakamtan. Kaya nga gusto ng Diyos na tayo ay matuto. At pag natuto tayo, mapapractice natin yung ating natutunan at mapapractice natin ma-enjoy natin yung ating napag-aralan. Kaya salamat po sa Panginoon. Yun po ang number 2 sa ating number 1. Nag-expect kayo na maiksi ako, no? Hindi pwede. Letter C, sabi nga sa inyo, yung ungodly, easy. Yung sinner ay medium. At yung letter C, nor seated in the seat of the scornful. Ito mga nakakapikon. Pag sinabing seated, to dwell, remain, sit, abide. Kung kanina, lalakad ka lang, wala ka dalang payo, pinayuhan ka ng mga ungodly, lumakad ka. Tapos, pinanindigan mo na ang kanilang payo, hindi, ito ang tama, sabi na ang barkada Wala naman sa Bible. Tapos ganito na, nagsettled ka na, at umupo ka na, nadaladala ang prinsipyo na akala mo'y tama, at ngayon, nakikiupo ka na kasama ng mga manlilibak. At itong mga manlilibak na ito yung mga hindi kinatutuwaan ng Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin po ng scornful ay ganito. Yashab, to dwell, remain, sit, abide. The scornful are those that set their mouths against the heavens. Ito yung mga reviler. Ito yung mga blasphemous mouth sa ating Panginoon. Na sila yung mga umiimik sa mga mangangaral, maging sa mga nagpapayo ng tama na yung mga makakantsaw, kumbaga. Kaya gusto ko yung kantang yun dati nung ako ay bata pa, hindi pa ako Kristiyano. Mga chismoso, tanggalan ng dila. Sabay ng ulo ang chismoso. Ano? Tanda ko yun, ay puro mura, basta sa kanta, pero ako tuwan-tuwa kasi ang pinatatamaan talaga ay chismoso. Sa dami chismoso sa amin. Kaya nga dito, ito yung mga tao na umuupo, ito yung ang taong hindi mapalad, sila yung mga umuupo kasama ng mga taong manlilibak.
Ito yung manlilibak ka na supposed to be, na ang manlilibak dito ay hindi talaga mananampalataya dapat. At kilabutan ka naman, kapag ka ikaw ay Christian na, pero ang galing mo pa ding manlibak. Kilabutan ka, pagka magaling ka pa rin mangantsaw, pinagtatawanan mo ang kahinaan ng iba, ang pananampalataya ng iba, ito lang ang sasabihin ko po sa iyo. Ito ay personal. Napakayabang mo. Hindi mo ka nakikita yung sarili minsan. Sabi ng Matthew 7, bago ka pumuna ng iba, tingnan mo, bago mo punahin ang muta ng iba, tingnan mo yung beam na nasa iyong mata. Masyadong matalas ang iyong bibig. Manlilibak eh. Tingnan niyo po ang mga manlilibak. Tingnan natin yung mga talata po. Kaya nga, how dare you na pagtawanan ang mga, nakakasurataho talaga yung mga ganon. Ang, di ka sa ano, kahit sa business. Di ka, Kuya Mac, tsaka sa Nice Kitchen, salute po ako sa mga ganito eh. Nung sila ay nagsisimula, Kuya Mac, kayo kayo nagsimula na walang nangangantyaw sa inyo? Di ka, abot-abot ang inyong mga naririnig? Hanggang ngayon. Di ka, tingnan nyo ga po, hanggang ngayon. Kaya nga, kung sino man nagsisimula ang negosyo, ay ating tulungan. Dapat maging masaya tayo, hindi yung mananampalataya na tayo pa yung nandadown sa kanila. Ano ka guys, scornful? Ay save ka na nga eh. You are not supposed to be like that kind of guy. Ang scornful, ang mga mapapalad, sila dapat yung matutong mag-behave, matutong mag-control ng kanilang bibig. Gamitin mo yung bibig na yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sa panlilibak ng pananampalataya ng iba, kaya pwedeng maging ikaw ang dahilan bakit ang ating isang kapatid ay ayaw ng bumalik din eh. Di ka? Huwag ganon. 1 Corinthians 8:2. Madami ka nang alam. Ang sabi ng 1 Corinthians 8:2, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapayabang, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Paano ka makikita ang pag-ibig sa iyo kung yung iyong bibig na yan ay ginagamit mo sa kalokohan, sa kayabangan? Maging maingat po tayo. See to it that every words na lalabas sa iyong bibig ay maglasang asin. Siguro na makakatibay yan. Bagaman, maturity na lang usapan, ay hindi nga lahat ng kausap natin ay mature. At iba-iba tayo ng level of spirituality. Kung marunong ka, magturo ka. Kung ikaw ay may nalalaman, ituro mo, share mo. Huwag mong libakin yung mga mahihina. Ito ang gusto ko eh, yung aming kapatid ni Kuya Ryan, yung panganay namin, kabarkada ni Kuya Eric, classmate ni Madam, tahimik lang po yun. Out of the blue, bigla akong pinayuhan. Kasi ang galing ko yung tumawa sa aming kapitbahay eh. Romel, isang araw yung iyong kinakantsawan, yung tiyatawanan, baka mas mayaman pa sa iyo, mas matalino pa sa iyo. Hindi mo masasabi, time will tell, na baka yung nililibak mo ay mas magaling pa sa iyo. Ipapahiya ka ng Panginoon sang araw sa iyo, mga binubuka ng bibig. Maging maingat tayo sa ganyang bagay. Proverbs 27:1-2, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, gamit na gamit, lagi kong naririnig, pero hindi ko naman makita talaga na ina-apply yung mga gayang talata. Huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas. Bakit? Sapagkat hindi mo nalaman kung anong ilalabas ng ibang araw. Ang yabang-yabang mo today, kinabukasan, ikaw pala ang nauna. Ang yabang-yabang mo sa kung anong meron ka ngayon, kinabukasan, ikaw pala nasa bagsak na kalagayan. Kaya magiging maingat ka sa iyong ibinubuka ng bibig. Baka isang araw na itong mananampalataya ito na aking lilibak, siya pala ang mas gagamitin ng Panginoon sa iyo. Baka mas madami pa siyang bunga kesa sa iyo. Be careful. Be careful. At ako'y surang-sura po sa ganyan, honestly. Galatians 6:3. Alam na alam po ito ng mga Bible student. Favorite ito na yan, bro. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ay dinadaya niya. Kung sa tingin mo sa iyong sarili na, mas magaling ako dyan, mas ginagamit ako ng Panginoon. Ay, naglilinis lang naman yung CR. Ang sabi ng Galatians 6:3, mag-ingat ka, baka kung ang iniisip mo na mas marunong ka, dinadaya mo lang ang iyong sarili.
Huwag mong lokohin ang iyong sarili. Pero, alam nyo, hindi na, mas magandang bagay na makita natin yung mga ganyang bagay. Ito na may rebuke din naman sa akin eh. At ito yung rebuke sa lahat, di ka po? Sinugang walang matalas na bibig. Ano? Di ka, lahat tayo matatalas ng bibig. Pero alam nyo, sa aking pag-aaral, sa Bible, lalo na sa Book of Proverbs, mas tinuturuan tayo na learn to shut your mouth. Tasenda, things better left unsaid. Silence, there are things that exist only in silence. Kung yung sasabihin mo din naman ay makakahina pa ng palataya, things better left unsaid. Di ka po? Ayun dapat na lumabas sa atin. Galatians 5:22 and 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. May kanta po eh, how can we reach the world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Kung hindi nila ma-feel yung pag-ibig, bagaman ang galing mo magsalita pero wala ka namang action, examine yourself. Dahil sa Galatians 5:22, ang bunga ng Espiritu, dadalhin ka niya sa tamang pag-ibig, dadalhin ka niya sa tunay na katuwaan, tunay na peace na hinihingi ng ating puso, at pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Gayon sa mga gayong bagay ay walang kautasan. Yung binanggit diyan na walketh not in the counsel of ungodlies, standeth in the way of sinner, seated in the seat of the scornful, pwede nating maiwasan yan kung tayo ay magdadwell sa kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Preach the gospel to yourself daily. Hindi porket tayo ay matagal ng ligtas, hindi na tayo maglulok back sa ginawa ni Jesus Christ. Looking back always sa ginawa ni Christ dahil nararapat lamang na sariwain natin yung mga bagay na yan sa ating buhay araw-araw. Bakit araw-araw? Araw-araw tayo nagkakasala, kaya nararapat na araw-araw din nating sariwain, Panginoon, sorry. At magsisi ka naman kung ang galing mo sa mga ganyang bagay. Matuto tayong magsisi. Salamat po sa Panginoon sa ganyang bagay. Kaya wag po tayo mag-iisip na ako'y mas magaling sa ganito. Kung ang inyong bibig ay nakaimik ng ganyan, learn to say sorry. Ang mga tao pong ito ay matindi at kahit kapwamanan ng palataya mo na, magsisi ka pa rin dahil hindi yan tama. At pangalawang bagay, number 2, His delight. So ang taong mapalad daw, ang kanyang kagalakan ay nasa verse 2a, in the law of the Lord. Delighting in the law of the Lord means honoring and cherishing God's word, because it is an irreplaceable treasure, more precious than thousands of pieces of silver and gold, an ever-present companion and friend. Ever-present companion and friend. Alin, ang salita ng Panginoon, His word is everlasting. Lilipas sa mundo, pero ang kanyang salita ay hindi. At yung karunungan na mababasa natin dito, madadala natin yan sa langit. Dahil dito, ang dapat na mas masaya dapat tayo sa salita ng Panginoon. Psalms 119:47-48 and 159. Basahin niyo lang po yan, pero ang babasahin ko ay Psalms 37:3 and 4. Tumiwala ka sa Panginoon, patungkol yan sa delight eh. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya madam, ay thankful po ako doon sa random advice niyo. Basta maganda nga rin pala bago yung imik ng imik. Nakakabilis nga. Ang ganda nun. Yung minalto ako nun ako iiyak dun nung kinagabihan. Ang ipinagkatiwala mo sa Panginoon, ang iyong idinalang sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Makakatagtag ng tinik. Di ka nakaka-enlighten minsan. Kaya, kunting bulay lang talaga, kunting quiet time lang talaga, magbulay tayo sa salita ng Panginoon. Ibang galak po ang ating matatamasa. At pangalawang bagay po, in His delight, ito yung in His law, He meditate day and night.
hindi masama magbasa, pero hindi yan sapat na magbabasa lang talaga tayo. Kundi ating binubulay. Hugot Biblia. Bulayan natin ito. Sinabi ng Genesis 1:1, heaven and earth. Ano nga yun? In the beginning, God created the heaven and the earth. O, di ka, bubulayin lang natin yan. Ito palang heaven ay space. Earth, lupa. Yung beginning time. So, tatlong aspect dito ang tinutukoy ng Diyos. Ang galing ng Panginoon. Di ka? Kalooban ng Diyos na tayo mamangha palagi sa Kanya. Pag ikay hindi na namamangha sa Kanya, kahit sa Kanya mga nilikha, mag-pray ka na uli. Tumingin ka sa langit. Ewan ko lang kung nakaka-overwhelm ang kagandahan ng langit pagkagabi. Pag sa umaga, nakaka-overwhelm din ang init. Di ka? Pero magandang bagay naman yung mga nakikita natin sa Kanya mga nilikha. Tao lang naman nagpapasama, di ka po? Kaya magbulay tayo dahil sinabi rin ni Joshua, this book of law shall not depart out of the mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Tingnan nyo, yung promises ng Diyos sa talatang yan, ingatan mo lang ang salita ng Panginoon, bulayin mo lang ng bulayin. Sabi, thou shall make your way prosperous. Giginhawang yung mga lakad at magkakaroon ka ng magandang kawakasan. Sino bang ayaw ng may magandang buhay? Lahat tayo nangangarap na yan. Kaya pagsikapan natin ito sa salita ng Panginoon. Huwag niyong iiwanan palagi ang ating Panginoon. Isama niyo lagi siya sa inyong paglalakbay. Pagkaalis ninyo, magpasalamat kayo sa Panginoon. Hindi ko lang ako'y malimit umiyak ngayon sa Panginoon. Ewan ko lang sa inyo, kailan kayo huling umiyak sa Panginoon dahil pinasaya niya inyong puso? Diga? Konting pangmulto lang. 1 Timothy 4:15. Gamitin naman natin ating brand new Bible. Nakakaano naman eh. 1 Timothy 4:15. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. So sabi dito ng aking brand new na Bible sa Diglot, English-Tagalog, sabi, magsipag ka sa mga bagay na ito. O diga? So hindi kalooban ng Diyos na tayo ay papetex-petex na lang. Magsipag daw tayo saan? Sa mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Yung tinuro ni Pablo. Ano ba yung tinuro ni Pablo? Yung natutunan niya mula sa salita ng Panginoon. Anong meron sa salita ng Panginoon? Yung kanyang salita mismo. Magsipag tayo sa mga bagay na ito. Gamitin yung methods nating tinalakay ng kaunti. At believe me, pagpapalain ka sa mga ganyang bagay. Magdedwell yan sa inyo, richly sa inyong puso, kapag kasi neryoso nyo naman ang paghahanap sa ganyan. Napakadali po nun, inyo lang pong sipagan. At number 3 po, last, he shall be like a tree planted. He shall be like a tree. Anong klaseng puno naman to? Ang punong malayo sa paagusan ng tubig, kung hindi didiligan, kung hindi mayaman ang kanyang pinagtatayuan sa nutrients, ay hindi yan tatagal. Dahil ang puno, kapag ka malapit sa rivers of water, palaki yan ng palaki. So tayo daw pala, pagka tayo ay malapit at enjoy sa salita ng Panginoon, palaki tayo ng palaki. Hindi physical ang tinutukoy ko dito, tanggap ko na yon. Ang tinutukoy dito ay yung palaki ng palaki, pag-grow tayo ng pag-grow spiritually. Dahil ang puno, kapag ka malalim ang kanyang dating sa ilalim, malalim ang puno, tingnan nyo yung mga baha, kahit anong tindi ng baha, nahihirapan ang baha na tangayin ang punong ito. So tayo din, kapag mababaw ang ating kapit sa salita ng Panginoon, pag dumating ang floods of problems sa ating buhay, ewan ko lang, tatagal kaya tayo o tayo'y matatangay nito? Lumalim tayo para pag dumating yung bagay na yan, alam natin kung paano tayo titindig. Di ka po? At ito pa maganda, that bringeth forth his fruit in season. Hindi baog ang punong ito. Ang sino daw tao na enjoy o in love sa salita ng Panginoon, magbubunga sa kanyang kapanahunan. Ano gang klaseng puno? Ano gang puno ang pag ang inyong mangga sa inyong bahay hindi naman nagbubunga, yan gay pahalagan nyo pa rin? Oo naman, minsan. Pero pag nagbubunga yan, nangihinayang kang putulin yan, di ka po? Tagpasin na yan. Hindi naman yan nagbubunga. Nakakagulo lang yan ng war ng batilik. Pinuputol po yung mga ganung bagay. Sa Bible, lalo na, pinuputol po talaga yon. Ito pa maganda. His leaf
also shall not wither. Kailan nalalanta ang dahon ng puno? Kapag hindi nadidiligan. So tayo, para tayo laging madiligan, kailangan natin salita ng Panginoon. Magbasa ng magbasa, umaga, tanghali, gabi, kung may time kayo, huwag kayong manghihinawa na magbasa at magsikap mag-aral ng Bible dahil para rin yan sa inyo. Dahil ang result po, number 4, whatsoever he doeth shall prosper. Ang sino man daw na mahilig, o ang sino man daw na tumutupad ng kautusan, anuman daw ang kanyang gawin ay giginhawa. Nasa Bible po yan. Baka sabihin nyo, tayo ay prosperity. Hindi po. Given na yan. Sabi nga sa kuya kanina, kagaling ng Panginoon, hindi natin kayang pigilan ng biyaya ng Panginoon once na ikay sumunod na sa Kanya. Kahit anong, dadating at dadating sa iyong buhay yan kasi alam ng Diyos na ikaw ay sumusunod sa Kanyang mga salita. Para hindi maging display ang ating 2 Timothy 2:15, itong magandang bagay Study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung methods natin pinag-aralan, magagamit nyo yan in rightly dividing the word of truth. Mag-aral daw tayo, bakit? Para mapakita natin na ating sarili na tayo ay approve unto God. Ano ba yung approve? Hindi ito perfect, kundi tayo ay pleasing sa Kanyang harapan. Mag-aral ka, magsikap ka, para pag humarap ka sa harapan ng ating Panginoon, ikaw ay kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Diga po, approve. A workman that needeth not to be ashamed. Paano ka haharap kung kukunti yung alam? So si Timothy, pinaalala na lumalim ka sa salita ng Panginoon para, dahil in chapter 4, preach the word, be instant in season. Bago sinabi yun, sinabi mo na ang 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Pagdating ng chapter 4, ready siya na i-preach ang salita ng Panginoon anytime, any day, out of season. Kaya nga, hanga ako doon sa mga tao na pag binibigla, uy, ikaw nung share. Study to show yourself approved unto God. Yung manggagawa na hindi mahihiya na iharap ang salita ng Panginoon. At the most crucial part sa mga mangangaral, yung rightly dividing the word of truth. Kaya tinuturuan tayo mag-aral, gamitin niyo yung mga method na yan para ma-rightly divide the word of truth natin. Alam niyo ba yung Biblicism? Ang Biblicism, gagamit ka ng text out of context. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka, pero ang kausap pala doon ay mga Hudyo, tapos ginamit mo, out of context ka. Halimbawa naman ay sinabi ng Diyos dito sa kung ano man book, maggamit ka ng talata, naiingatan ka ng Panginoon, pero anong bagay yun? Kapag ka lumayo ka sa iyong kasalanan, pag ginamit mo yan ng basta, mababansagan kang heretic. Kasi dito, rightly dividing the word of truth. Maging maingat tayo sa pag-handle din ng salita ng Panginoon dahil si James ay may paalala. Ang sabi ni James, mga guro, mag-ingat kayo dahil greater accountability ang meron tayo. Huwag sanang maging guro ang marami sa inyo. Dahil nga, bakit? Yung ibang ituan-tuwa ditong tumayo sa harapan, ako ngay takot na takot, yung hiya. Ako'y nagsisikap pero ako'y takot pa rin tumayo din Pero ewan ko lang yung iba na confident, gustong tumayo dito. Hanga ako sa ganon. Sabi nga na kay Eric, hindi ito nawala sa akin, tingnan mo ang mabuti sa ganyan tao para kay pagpalain. Kapag ang tingnan mo lagi ay pangit, paano ka mabibless sa taong yan? Hindi ka? Kaya nga, study. How are you going to preach the word in proper text, in proper interpretation, kung hindi ka naman nagsisikap talagang mag-aral lang salita ng Panginoon? Kaya, biyayan lang mga kapatid, itong methods na ibinigay sa atin ay malaking katulungan talaga. Bibigay ko po yan sa inyo, pero sana po maging honest lamang tayo. Alam ng Diyos, kita ng Diyos, omniscient ang ating Panginoon Diyos, nasa lahat siya ng dako. Yung inyo bang narinig ay inyong gagawin? Ibibigay ko, pinag-provide na po tayo ng Panginoon ng mga resources na magagamit. Tayo na lang talaga ang tatanungin. Kulang ka sa panahon?
hindi yan valid na excuse sa ating Panginoon. Hindi po valid yan. Every single detail of your time, ipagsusulit mo yan sa ating Panginoon. So maging maingat tayo, magsipag talaga tayo, at sana yung katotohanan na inyong narinig ay hindi manatiling katotohanan, kundi mag-take action tayo. Dahil hindi baog ang salita ng Panginoon, ayan ay nagbubunga. Kung nasa inyo na ang salita ng Panginoon, magbunga sana yan sa ating puso. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Tayo po